Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers ay share ko po sa inyo ang tanong ng karamihan kung paano ba turuan na kumain ang mga bagong silang na biik. So para sa iba nating mga ka-farmers, medyo mahirap mga ka-farmers ang pagtuturo sa mga biik kung paano sila kumain. Pero yung mga sanay na sa babuyan mga ka-farmers, alam na po nila kung ano ang mga technique doon. So meron po yung mga iba't ibang paraan mga ka-farmers, depende po yan sa hog raiser. Dito sa amin, dalawa po yung paraan na nalalaman ko kung paano turuan na kumain ang mga biik. So yung una ay pwede tayo magbabad ng basa na booster feeds at saka ipahid natin sa dede ni Mama Pig mga ka-farmers. Yan po ang mga ginagawa namin noon. Pero ngayon, dahil napansin ko na kahit na hindi mo yan gagawin mga ka-farmers, kusa talagang kakain ang mga biik kapag nakaamoy sila ng feeds. So ngayon, ang ginawa ko mga ka-farmers ay maglalagay lang ako ng pakaunti-kaunting feeds sa sahig like mga 3 to 5 pinches para at least meron silang maamoy dahil mabango po ang booster feeds. Inalagay ko lang po yan sa sahig mga ka-farmers until masanay po sila at sila po mismo yung makadiscover na feeds pala yun at pwedeng kainin mga ka-farmers. At sa ganyang paraan po ay unti-unti po silang natuto kung paano kumain. Pero dapat nating tandaan mga ka-farmers na ang pagtuturo para kumain ang mga biik, hindi po yan madali. Kailangan po yan ng mataas na pasensya mga ka-farmers dahil yung unang paglagay pa lang natin ay hindi natin mapapansin agad na kumakain sila. So parang a waste of feeds siya mga ka-farmers dahil tulad ng nangyari sa akin, on the first day, of course, di pa nila alam kung na feeds pala yun, hindi talaga nila yan kakainin. Daan-daanan lang yan nila mga ka-farmers. Mag-take pa po yan ng ilang araw until na ma-discover nila ang feeds mga ka-farmers. At sa ganun, unti-unti silang makakain, hindi pa sila lahat kumakain mga ka-farmers. Tulad ng sa akin, nung mga second day or third day pa yun na kumakain na sila, hindi pa lahat kumakain mga ka-farmers. Kaunti lang po sa kanila. Then pag-abot ng mga 10 days, napapansin ko po na lahat na po sila mga ka-farmers ay kumakain na po ng booster feeds dahil parang nahawa na po sila sa ibang mga kapatid nila na ay makakain pala ito dahil feeds ito. So that's the time po na kumakain na sila mga ka-farmers. Yung sa tubig, mas huli ko siyang itinuro mga ka-farmers dahil para sa akin, nagdedi pa sila kay Mama Pig so naka-take in pa sila ng liquid mga ka-farmers. Then ito kasi mga bagong silang na biik, dapat careful po tayo sa pagbibigay ng tubig dahil pag ma-over din sila sa tubig mga ka-farmers, may possibility po na magtatais sila. So mahirap po yan mga ka-farmers. Kaya nag-introduce ako sa kanila ng tubig noong nag 10 days old na po sila mga ka-farmers at sobrang kaunti lang po talaga yung inilagay ko mga ka-farmers. In fact, yung lagayan ko ay yung sa inuman lang po ng manok mga ka-farmers. Pinupuno ko po yon at hindi po nila nauubos mga ka-farmers dahil yun nga, nagdedi pa sila kay Mama Pig so meron pa silang source ng liquid na makukuha. At balikan po natin yung isang paraan sa pagbibigay ng booster feeds sa mga biik mga ka-farmers. Yung magbabad ka ng dry feeds at ipahid mo sa dede ni Mama Pig. Yan po ang ginagawa ng mga ibang hog raisers. Para sa akin, okay naman siya mga ka-farmers. Pero the same lang dahil meron niya akong isang follower na yan po ang ginagawa niya. Kaso, ang problema niya ay hindi po kakainin ng mga biik or ayaw magdedi ng mga biik dahil syempre parang maninibago sila sa amoy ng dedi ni Mama Pig mga ka-farmers kaya ayaw nilang magdedi na sa kanya. So, in that case, possibly na magka-problema din ang hog raiser dahil ayaw magdedi ng mga biik. Kaya isa din yan sa rason na hindi ko po yan ginagawa mga ka-farmers. Then meron ding iba na habang nagdedi yung mga biik ay naglalagay sila ng sobrang basa na booster feeds para ma-take in talaga ng mga biik.
at makatikim talaga sila. So, pwede din yan mga ka-farmers. Depende lang po talaga sa diskarte ng hog raiser kung paano niya po turuan na kumain ang mga biik. Sa nasasabi ko na po, hindi talaga siya madali mga ka-farmers at kailangan po talaga ng mataas na pasensya para maturuan natin kung paano kumain ang ating mga biik. So, dito sa amin mga ka-farmers, 5 days old, sinimulan ko na pong turuan na kumain ang mga biik. Dahil ang iniisip ko, in case na merong mangyayari na mawala ng gatas si Mama Pig, at least yung aming mga biik ay alam na po nila kung paano kumain. Nangyari kasi yan sa amin dati mga ka-farmers na yung inahin na yun habang nagbubuntis palagi siyang nagkakasakit. Then hanggang manganak siya, nagkakasakit pa rin siya. Then one day, mga ilang araw simula ng manganak siya ay bigla na po siyang nawala ng buhay mga ka-farmers. At thankful po kami dahil maaga namin tinuruan na kumain yung mga biik niya kaya wala ring nasawi sa kanyang mga biik mga ka-farmers dahil nung iniwan niya, alam na nila kung paano kumain. So, independent na po sila kay Mama Pig mga ka-farmers. Pero sobrang thankful po ako sa inahin na yon dahil parang alam niya talaga na meron ng limitasyon ang kanyang buhay. At nagsisikap talaga siya mga ka-farmers na mailabas niya ang lahat ng mga biik nung nasa sinapupunan pa niya. Then inalagaan niya ng mga ilang days. Pero yun lang, hindi talaga siya nakasurvive dahil po sa sakit mga ka-farmers. Hindi po namin alam kung anong sakit yun mga ka-farmers dahil napapansin na lang po namin na namumutla na po yung aming baboy. Pero wala siyang pantal-pantal na pula mga ka-farmers. Hindi rin siya inuubo, hindi rin siya sinisipon, at hindi rin naman siya nilalagnat. Basta nangyayari na lang po yun suddenly mga ka-farmers. Para sa magtatanong kung ano yung pinapakain natin mga ka-farmers, ang gamit po namin dito ay Pigrulac na immunobooster. Yan po ang pagkain mga ka-farmers na nakasanayan namin para sa mga biik. Meron din yan sa ibang brand mga ka-farmers like sa Ultra Pack, that is Piggy Bloom I think. Sa Pilmico, I'm not so sure. At sa Bimig, hindi din ako masyadong familiar mga ka-farmers dahil yung dalawang brand lang para sa fattening na nasubukan namin ay Ultra Pack lang at Pigrulac. At ngayon ay back to Pigrulac na kasi kami mga ka-farmers dahil yung presyo niya magkatulad na sa Ultra Pack. Dati pa talaga mga ka-farmers, nung nagsisimula pa kami sa babuyan, Pigrulac na po talaga kami. Pero nung time kasi na nagbagyong Odette, tumaas po yung presyo ng Pigrulac. Kaya ang nangyari ay nag-shift kami ng Ultra Pack. So, ngayon, back to Pigrulac na kami mga ka-farmers dahil yung presyo nila magkalapit na po. So, depende na po sa inyo mga ka-farmers kung anong brand po ng booster ang gagamitin ninyo. Tandaan ninyo na yung feeds mga ka-farmers ay hiyangan po yan. Hindi po yan sa brand mga ka-farmers. Hiyangan po yan para sa katawan ng ating mga baboy para mas maganda po yung paglaki nila. So, yan lamang po mga ka-farmers ang mai-share ko for today's video. Sana po ay meron kayong natutunan. Huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at paki-follow na din po sa aking Facebook page on Backyard Farm dahil doon po ako nagpo-post ng mga short videos pero hindi talaga siya masyadong complete yung information mga ka-farmers dahil yun nga limited lang yung time natin sa Reels. So, thank you for watching mga ka-farmers. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.